ating pong dumating na ng mga kamanggagawa mula sa iba't ibang mga lugar at kayo po yung matawag, pwede mapakitayo po kayo para makita po kayo ng lahat. By the way, tayo naka-live stream, so ibig na welcome po ang ating mga nasa live stream natin, mga online viewers. Welcome po kayo sa ating 36th Missions Conference Day 1. As I call your name, please stand up po at batiin niyo po yung mga nairito. Yan, mula po sa Tansa, Cavite, si Reverend Alfredo Albao Jr. Ayan, no? Saan po siya? Okay, nandito na siya eh. No? Taas pa. Okay. Sa Antipolo City, Reverend Rodrigo Ogagimbal. Ayan, no? Si Sir Gimbal. Saan po siya? Nasa baba naman, sa baba. Malapit na tayo tumama. May taas na may baba. Palagi ko ito nasa gitna na, no? Ayan, no? Si Pastor, galing po Santa Cruz, Zambales, Pastor Nelson Garcia. Sabi ko sa inyo kasama po kanyang misis. Amen, no? Lagi po siyang kasama niya. Lagi, wala nang iba, no? Amen, no? Ayan, galing po Masinloc, Zambales, si Pastor John Nathaniel Lingayon. Amen. Yan, no? Welcome po. Okay, praise God, no? Galing naman po sa iba, wala pa no? Caloocan City, si Reverend Cesar A. Suyo. Yan. Kasama kanya misis, si Ma'am Mercy. Sa naman po, Oriental Mindoro, Pastor Mark Angelo Balana. Ayan, no? Kasama mo sa mother mo? Ano siya kasama? Oh. Okay. So, amen, no? Galing naman po sa Tigbawan, Iloilo City, Reverend Alejandro Cadosale Jr. Ayan, no? Okay, kasama po kanyang misis, si Ma'am Beverly. At sa Tigbawan, actually sermon to Sermon, Iloilo City, o Iloilo. Si Pastor Signet Cadosale. Yan. Kasama si Paul. Kanya misis po. Yan, no? At, dumating na ba? Dumating na. Andiyan na siguro galing sa Mali Aklan, si Pastor J. Kasidsin. Andiyan na po siya. Ayun, yay, ha? Ikaw lang sila mag-isa, wala kang kasama? Taas, okay. Tapos po, galing naman sa Candoni, Negro Occidental, si Pastor Johnny Fer Alionar. Ayan. Okay, praise God. Galing po Santa Catalina, Negro Occidental, Pastor Romeo Ezekiel. Ayan, praise God po. Galing po sa Argao. Hindi ko alam kung ito ba yung Argao. Argao ba ito o Malay? Nilito ko rito Si Pastor Nelly Siladan. May kasama niya po. Amen. Yan, no? Mga mahigiti na kasama ni Pastor. At from Villarreal, Samar, Pastor Basanio Varela. Yan, no? Okay. At isa sa pinakamaagad na mating, no? From Havonga, Agusan del Norte. Nauna yung asawa niya Nauna naman. Si Reverend Christine Mordeno. Yeah. Si Norna. Yan. Okay. So, unless meron ba akong na-miss na pastor or preacher na wala po. Okay, so, ayan po. Iba po siguro parating pa lamang. Kaya, dahil grabe yung traffic dito, no? Kaya, tayo po ay magpatuloy. By the way po, unahin ko na kasi mamaya wala tayong announcements po, no? So, bukas po ating program ay 8 o'clock. Meron po tayong lecture, discussion tungkol sa health and aging. Agahan niyo po dating kasi aging na nga tayo Baka mahuli pa tayo, no? Abang may panahon pa. Matay na tayo, no? 8 o'clock po yan. I'm sure po yung mga seniors dito, like me, sila ay a-attend, di ba? Mga Aida, di ba? Amen, no?
So, mahusay po yan, ating favorite na resource person, si Ma'am Doktora Samaniego. Atin po kayo, 8 o'clock po yan hanggang 10:30. Okay? At sa hapon naman po, yan, exclusive para sa mga pastors and wives po, kanilang upgraded wardrobe refresh. Sila po ay magka-shopping. Wow! Sana all! Sila magka-shopping po. Kaya, enjoy kayo bukas, ha? Wow, no? Upgrade kasi po, dadagdagan eh. Dati isa lang, ngayon, 2 na. Wow! Una, pati po yung Macy's, dati isa, 2 na. Wow! Pero ito yung score diyan, ha? Yung una, dapat isuot nyo sa Friday. Dapat dito kayo ng Friday, no? Yun naman ikalawa, isuot dapat sa Sunday. Kaya kung wala kayo Sunday, at least may isa kayo. Okay po? So, para po lahat po kayo, lalong mga guwapings. Yan, di ba? Naka-ano kayo lahat, tapos baka mag-special number pa kayo, mas maganda. Okay po? At yung may ismo naman, talagang mga ang gaganda. Wow, no? So, yan po bukas, no? At saan naman po, sa Friday naman po, meron tayong 9 o'clock na discussion po about management and leadership. At saan naman po, sa Friday naman, discussion again, 2 o'clock naman po about dealing with sin in the church. Yan po yung mga issues po yan eh. Yan po yung open discussion, especially among pastors. Okay po. And of course, Sunday po, meron tayong muling gawain. 9 o'clock po, yan po yung ating church anniversary celebration. 68. At sa hapon naman po yung ating, parang waki-waki na activity. Ating church family fellowship. Yan. No? Yan po yung stress po ng hapon. Okay, so huwag na tayong patagalin po. Let's go to our prelude. Maraming salamat po.
Maraming salamat po. Tayo po ituming lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong teksto ngayong gabi ay matagpuan po sa Marcos 16:15 o sa English po ay Mark chapter 16 verse 15. Ano mo nang basahin po sa English, ito po ay King James Version, at pagkatapos po sabay-sabay din po sa Pilipino. Mark 16:15. Okay, handa, basa. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sa Tagalog po, Pilipino. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Pagpalayan ng Panginoon, basa kayong salita. Tayo mo na po ay yumuko. At sandaling katahimikan, ating pong muling hilingin sa Panginoon ang pagsusuri ng ating sarili. Ating pong ilahad at hinantawad sa Panginoon ng anumang kasalanan o maaring kamalian at hadlang sa ating buhay o puso para po sa ating pananambahan. At muli po ating isuko ang ating buong sarili sa ating Panginoon habang patuloy tayo sa ating pagsamba sa Kanya. Salamat dakilang Ama sa inyo pong pag-ibig sa amin na siyang nagtulak sa inyo na isugo ang inyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Salamat Panginoon Yesus sa inyo pong sakdal na buhay, kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay na siya pong sapat at tayong kabayaran ang iyong mga kasalanan. Salamat ba na Espiritu na kayo po'y kasama namin ngayon habang panahon na siya pong, kayo nga po ang nagmaaliw sa amin, gumagabay, nagpapalakas. Salamat po sa gabing ito na tinipon nyo kami upang manambahan. Takilama, kayo nga po ang magsustos sa amin ng sapat na husay, kapangyarihan mula sa iba na Espiritu. Pamaganap po namin ang bawat bahagi ng gawain to sa paraang kapuri-puri sa inyo, kalugod-lugod sa inyong puso, at pagkapala sa bawat isa. Panginoon Yesus, kayo nga po may taas sa aming kalagitnaan. At kameraman po sa amin dito na wala pang Jesus sa kanyang puso, wala pang katiyakan ng langit, at hindi pa naranasan ang muling kapanganakan. Banal Espiritu, na kayo po sa Kanya. Himukin niyo siya na magsisi sa kanyang mga kasalanan, magtiwala sa inyo, Panginoon Yesus, bilang kanyang tagapagligtas, at nagbayad na kanyang mga kasalanan, at magsuko sa inyo, Panginoon Yesus. Kialanin kayo bilang kanyang sariling Panginoon at hari na kanyang buhay. Kumilos kayo, Banal Espiritu, sa aming pong kalagitnaan, ibuhos niyo po sa amin yung masaganang presensya at pagpapala. Dakila Ama, kayo nga po ang kumilos. Panginoon Yesus, kayo nga po mapuri sa aming pagsambang ito. Tandalahin, sa Panginoon Kristo Jesus, Amen. Tayo po umawit po sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating 36 Missions Conference. Ating pupurihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Send the light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering on the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let
Let us gather jewels of the crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Isang awitin pa po. Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyak kung wala ng pagkakataon at huli ng lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? Kailan pa ibibigay ang buhay kong lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itataniyak kung wala ng pagkakataon at huli ng lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po'y dumako sa ating pagkakamustahan. Ating po kamustahin ang bawat isa sa pamagitan ng pagkamay-kamayan. Habang inaawit ang dapat na makilala, dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang liriyo sa parang talang higit ang mahigit na kagandahan ang Panginoong Yesus. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Ayan po. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.
At tayo po'y pinagpala ngayon na makakatunghay ng mga natatanging bilang na manggagaling po unang-una sa San Mateo Outreach. Ito po yung pagkakasunod niya, San Mateo Outreach, na susundan po ng San Mateo Kids. At susundan naman po ng Camarin Outreach. At ang huli po ay ang Taytay Ministry. God loves me, give him everything. God loves me, we can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I go up, 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 I know I'm free. When I go down, down, down,
ingatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad
manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may waga na hindi mo pa nalalaman. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Tayo ba tumayo lahat? No price too high. No one said it would be easy. Jesus knew it on his heart. No Roman cross was pleasing. He knew that from the start, as he knelt inside the garden at the break of day, he asked the final pardon. Father, please take this cup away. But nevertheless, I'll go. And if you want, I'll show that I love the world more than enough to die. For there's no price too high. Jesus said that if I follow, I would have to walk his way. Forget about tomorrow. Don't look at yesterdays. For the daily cross I carry would be hard to bear. My sins I have to bury at the cross and leave them there. But nevertheless, I'll go. And if you want, I'll show that he loved the world more than enough to die. For there's no price too high. How could he love me and how could he die for me? I'll never repay all that debt that I owe.
the world, more than enough to die. For there's no price too high. Mari na po tayo magsupong lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa gabing ito. Atin pong tawag ating pastor, Pastor Ives Acorda. Muli po ay good evening po sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa mga special numbers na from special people, syempre. At atin po recognize po ating mga ating sila bisita. Siya po ay part ng Bethel Cubao family, no? Sila nga po nagkataon lang nasa ibang lugar. So let's recognize din po. Una po ang mga taga San Mateo, please. Tayo po ang mga taga San Mateo. Yan, no? Yan po, no? Praise God, no? Salamat po. Ang mga taga Camarin, Caloocan City. Yan, no? At ang mga taga Taytay. Yan, taga Taytay. Ayan po. Ayan, praise God, no? Salamat po. Ayan, mga pulahan pala sila, pulahan. Ingat kayo, ha? Mapagkabalan tayo mga NPA, no? Okay, salamat sa Panginoon. At tayo pinadako na po sa ating pag-aaral. Ayoko po tayo gabihin masyado sapagkat alam yung mga young ones, kailangan matutulog na maaga, di po ba? Masama sa rin magpuyat eh. Yan, no? Taas na high blood. Alam niyo po, ang share ko na sa inyo, kapon o doon ng documentary. Kaya pala tayo inaantok pag gabi na, kasi ang tayo pala katawan natin na disenyo, na kapag madilim, dapat natulog. Ganun pala yon. Kaya masama magpuyat po talaga, no? Kaya tayo dako na po sa ating pag-aaral. Let's go straight to the lesson. Ating pong paksa ngayong gabi po ay humayo at mangaral. Humayo at mangaral. Basahin ko po sa inyo po ang ating pong teksto sa Marcos 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sangkalibutan at inyong ipangaral, ebanghelyo, sa lahat ng kinapalay. Malangin salamat, Panginoon, sa inyo pong salita na ayun po maunawaan ito. Isa puso, di sa lahat po aming ipamuhay na kami nga po yung magpasya ngayong gabi na humayo, puntahan po ang mga diligtas at sila po bahaginan, pangaralan ng ebanghelyong nagliligtas. Nawa niyo ba na Espiritu kumilos po sa bawat isa? At kung meron man sa amin, maging online o face-to-face na wala pang Jesus sa kanyang buhay, wala pang katiyakan ng langit, at di pa nakaranas ng muling kapanganakan, gumawa kayo ng paraan, Panginoon, kahit ngayong gabi, na siya po yung magsisi sa kanyang mga kasalanan, tumagdiwala sa inyo, Panginoon Jesus, bilang tagapagligtas, at magsuka na kanyang buhay sa inyo bilang kanyang sariling Panginoon, at hari na kanyang buhay. Gabayan niyo kami, Panginoon, kayo nga po yung malugod at mapuri sa pag-aaral na ito. From the lines, Panginoon Kristo Jesus, Amen. Mga minamahal, ano po ba ang malimit nasa isip ng mga tao ngayon? Ano po bang malimit nasa isip natin? Alam nyo, maging tapat tayo, maging, sabi natin Christmas season, hindi. Pag tinanong nyo po yung mga tao, ang malimit yan iniisip ay ang pera, di po ba? Pera. Halimbawa, ngayon pong tawag nilang Christmas. Di ba? Punta ako sa aking ninong para tumanggap ng, di ba? Tapos, pag meron kayong tinatawag na exchange gift, anong lahat tinatanong ninyo? Magkano ba yung, di ba? Pag meron pong kainan, magkano ba yung contribution? Di ba? Apply ka ng trabaho, magkano ba yung sweldo niyan? Kaya nga po, at di maiwasan yan dahil kailangan po ng tao ang pera, malimit po at iniisip, kahit Kristiyano. Kaya nga iba siguro hindi kasama sa gawain, hindi nagisimba, dahil po kailangan nila ng pera. Ito po yung mga minamahal. Pero dapat yung mga minamahal na mahalaga ang pera, pero hindi po yan ang tanging mahalaga. Meron mas mahalaga po sa pera, higit na mas mahalaga sa pera, sabi nga po sa Marcos 8:36, sapagkat ano mapakinabangan ng tao
na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sabihin, kahit na ikaw na ang pinakamayaman, ikaw na ang pinakamaraming pera, hindi ibig sabihin po na ikay mapalad sapagkat, sa mundong ito, ikaw mayaman, pero saka naman pupunta, ikaw ay namatay. Madala mo ba kahit 5 doon sa pupuntahan mo, hindi po maminamahal. Kaya mahalaga ang pera, pero mas mahalaga po ay ang ating kaluluwa. Mahalaga mo ang pera, pero mas mahalaga dyan ang kaluluwa ng mga hindi ligtas. Papalad po tayo sa mga pastors dito, no, na sila yung mga guest natin. Pero aminin ko po, no, siguro kahit mga pastor, ay pwede malin lang ng pera. Diba? Ang bawa, piliin po kayo, mga pastors, no? Doon kayo sa isang lugar na siguro halos lahat mga tao, mga saved na. Pero, malaki ang inyong, love gift. 100,000 a month. Kaya lang, pastor, yung mga tao rin, puro saved na lahat, halos. So, wala ka nang maaani. Alam mo, sa kabilang lugar naman, 90% puro unsaved. Mga kriminal, mga walang iya, mga mamatay tao, mga sinungaling, mga manloloko. At ang inyo pong love gift, 10,000 lang a month. Okay na yun? Marami nang magnanakaw, pwedeng no? Diba? I mean, kahit sino, isilaw po sa pera Pero mga minamahal, kung kayo po ay nagpapalaga sa pera, okay lang yan. Pero higit natin pahalagahan ang mga bagay spiritual. Lalo po yung ating kaluluwa. At yan nga po ang dahilan, kaya po meron tayong Baptist Church. Ang Baptist Church po hindi tinatag para magkapera. Aminin po natin, tayo mga pastors, di ba? Pag meron tayong nakitang church na, malaki ang simbahan. Maraming sakyan. Malaking property at yung location, talagang prime location. At mataba ang kanilang bank account. Di ba? Para sa atin, ang sukat ng success Nakakalungkot, di po ba? Kaya tuloy, tayong mga hamak na mga pastor, para tayong sila yung mga senior pastors, tayo mga junior lang tayo kasi ating pera, konti lang Pero mga minamahal, hindi po sinusukat ng Diyos ang tagumpay ng gawain sa dami ng pera, kundi sa ating katapatan. Kahit po, ang gawain niyo napakaliit, ang sinukat ng Panginoon, yung inyong katapatan. Kasi po, ang paglago naman, yan po yung trabaho ng Diyos. Hindi man trabaho natin yan Kaya pag lumago pang gawain ninyo, wala tayong maaari pagmalaki. Dahil po ang Panginoon ang gumawa, kaya yan lumago, hindi po tayo. No? At ang iglesia po ay narito, ang Baptist narito, at ang dapat niyang gawin ay magbahagi ng Ebanghelyo. Hindi po magpayaman. Sabi nga po ng isa, evangelism is the church supreme task. And the church that fails in it has no right to exist. Kung ating pong Baptist Church ay hindi aktibo sa evangelism, mabuti pa, magsara na lang tayo. Para saan pa yan kung wala man tayong nadalang kaluluwa sa Panginoon? O at least, hindi tayo aktibo nagbahagi ng Ebanghelyo. Kaya po, kung meron tayong mga membro po sa ating kanya-kanyang Baptist churches na walang bahagi sa evangelism, maging sa pamilya nila, o sa opisina, sa school, o sa mga bahay-bahay, o sa missions, tanong niyo po sa kanila, ikaw ba'y Kristiyano o hindi? Kasi po, ang tuwing naligtas, nais siya iba rin, maligtas. Po ba? Ang pagkabahagi ng Ebanghelyo ay ang pangunahing gawain ng iglesia. At ang iglesia na bigo sa gawain ito ay walang karapatang magpatuloy. Dalawa po ang ating pong aralin ngayong umaga, bahagi ng aralin. Una-una tayo po'y humayo. Pangalawa po, tayo po ay mangaral. Base po sa ating teksto. Una-una tayo po'y humayo. Sabi sa ating teksto,
Sabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong salibutan. Tayo inutusan ng Panginoon, mga minamahal, na pumunta sa mga tao sa iba't ibang mga lugar. At ipupuntahan ang mga tao sa iba't ibang lugar. Hindi po tayo naligtas para lang umupo o tumayo. Tayo naligtas para maglakad at gumawa. Kaya nga po yung nabasa ko po lately lang, sabi niya sa nabasa ko, ang mahalaga sa paglago, hindi impormasyon, kundi aksyon. Di po ba? Kasi kahit may mga Kristiyano na ang daming alam, pero maliban kayo lang gamitin yun sa pagkilo, sa paghayo, ang kalaman po niyan ay baliwala. Kung meron tayong mga miyembro na ang tataba ng kanilang mga isip sa kaalaman, pero wala namang ginagawa para humayo, para saan ang kaalaman yan? Di po ba? Huwag niyo po sukatin ang paglago niyo sa dami ninyong nalaman, kundi sa dami ng inyong pagkasagawa ng inyong nalalaman. Puntahan natin mga minahal, kumilos tayo. Kumilos tayo. Ito nga po ang trahedya para sa akin. Hindi ko alam kung naranasan po ng mga ibang pastors to, no? Na pagkatapos po ng kasagsagan ng COVID, di ba? Dahil COVID, nagsara yung mga bahay-sambahan, di po ba? Tapos nung nagbukas na, ating hinihila yung mga miyembro na bumalik. At aminin ko po kayo sa ating Bethany Baptist Church Cubao, ang hirap pabalikin yung mga nawala dahil sa COVID. Oo. At yun po nakakalungkot kasi nga, paano kahahayo sa ibang lugar kung mismo sa bahay-sambahan mo, hindi ka makarating? Di ba? Ayun na po yung pinaka-basic eh. Pumunta ka lang sa bahay-sambahan and from there, hayo ka para mag-evangelize. Pero kung mismong first base, hindi mo magawa, paano ka pa hahayo para sa Panginoon? Kaya yung, sabi ng iba siguro, Pastor, meron akong online naman eh. Well, okay naman niya kung talagang baldado ka na. Bedridden ka. O kaya napakalayo, nasa Saudi ka. Okay, huwag ka pumunta sa bahay-sambahan. Pero kung kaya mong pumunta sa bahay-sambahan, pumunta ka, kasi mula rito, dapat kang humayo. Kumilos tayo. Ito nga po, halimbawa po ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew 9:35, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga. Nangaral po siya at nagpagaling. Sino mga minamahal, no? Kung ang Panginoon Jesus po ay humayo, hindi, nakakaya naman na tayo po ay tatamad-tamad na hindi tayo makahayo. And remember this, mga minamahal, no? Ang pinakadakilang halimbawa ng paghayo ng Panginoon Jesus ay hindi po yung horizontal na movement niya eh. Madali lang yan. Ang mas higit pong sakripisyo ng Panginoon sa paghayo niya ay yung vertical movement niya. Na mula po sa kanyang kalulatian, siya bumaba para makasama natin. Diba? Maaaring may mga Kristiyano po, hindi man ako naghahusga, no? I'll be frank with you, no? Sa sa Taytay, punta ko dyan every Saturday. At talaga naman pong challenging. Diba? Okay magaling sa mga, sino mga Taytay din? Mga Taytay mapilo, diba? Diba? Amin natin po yung lugar na yon, napaka-bango. At yung lupa, patag na patag. Sino yung mga minamahal? Kung ang Panginoong Yesus ay naging tulad natin, sumama sa atin, nakiisa sa atin, siya'y banal na Diyos, mantaya tayo mga napakaraming makasalanan, di ba napakadakilang paghayo po yan? Buwaba siya mula sa kapangyarihan, kalulatian, siya po'y sakdal, makasama lang tayo, makasalanan, para tayo maligtas. At nilang po yan, pagtawas po, siya po'y humayo, nalibot niya mga lugar na lugar, saan mga lugar, para magbahagi ng Ebanghelyo. Tayo mga minahal,
Ano ba nagawa natin sa paghayo? Kahit malamang kapitbahay mo, o kaklase mo, kaopisina mo. Ito po utos ng Panginoon sa atin sa mga gawa 1:8. At dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Ang ating pong totoong mission field ay hindi po isang lugar lamang, kundi lahat ng lugar. Ayan po utos ng Panginoon sa atin. John 20:21. Sabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ganyan naman sisugo kayo. Kung ibig niyo po makahuli ng usa, hindi kayo pwedeng manatili sa bahay lang. Kung ibig natin mangaso, manghuli ng malaking hayop, ibig niyong mangisda, manghuli ng malaking isda, pwede ka bang sa bahay lang? Kailangan ka pong punta ka sa jungle, sa forest, di po ba? Kailangan punta ka doon sa malalim na dagat. Kaya mahalaga po na ibig natin huli ng mga kaluluwa para sa Panginoon, tayo mga fishers of men, kailangan tayong umalaot. Kailangan tayong kumilos. Kailangan tayong humayo. Ngayon kung hindi na po kaya, dyan naman yung online. Oo, mag-chat po kayo sa social media. Talagang kayo po yung may edad na, hindi na kaya ng kumilos, no? Share the gospel. Use your hands and fingers to share the gospel. No? Nautuwa po ba kayo na meron tayong mga Bethany Cubao members? Pero taas yung kamay nyo. Bethany Cubao, taas ang kamay. Ayan. Nautuwa ba tayo po na meron tayong gawain po sa Kamarin? Di ba? O... Natuwa ba kayo na meron tayong gawain po sa Mateo? Natuwa po kayo na meron tayong gawain sa Taytay? Alam niyo po, kaya tayo ng gawain na sapagkat meron pong humayo at pumunta roon. Example ng mga minamahal, no? Kaya meron tayong gawain po sa Mateo sapagkat merong isang Ma'am Aida na sumama sa akin na magbabusari sa tahan nila Ma'am Agnes. No? And then doon po sa Kamarin and Taytay, kaya nagkaroon ng Antipolo dahil meron pong humayo rin doon. Kasi mali ba po humayo tayo, hindi tayo makapagdala ng Ebanghelyo. Kailangan tayong kumilos. Mahirap talaga, mamina. Mahirap talaga. Kaya ako po'y believe kila Ma'am Marge, kila Sir Rolly, kila Ma'am Bella, yan, kila Ma'am Bilma, Sir Marvin, yan, yung mga Bethany ladies po, mga young people, yan sila Bon, umahayo po sa Kamarin, sa Taytay, San Mateo. Ayan, dati po, yan, sa Antipolo, yan, sila Mamalu. Hindi ka Mamalu, di ba? O yung yumaon pong si Ma'am Chit, kasama pa roon. Si Ma'am Becky pa. Pumalangit na. Kaya yung mga yung mga aktibo sa outreach, mga palangit yan eh. At least langit, ha? Oo. Oo, to po. Si Ma'am Chit, active yan eh sa Taytay. Yan naman si Ma'am Becky, saka si Ma'am Mamalu, doon naman sa Antipolo yan. Sir Rod, kung wala si Ma'am Becky at si Ma'am Mamalu, baka wala Antipolo Ministry. Kaya ngayong Christmas, kailangan Christmas. Joke. Alam niyo po, napakalaki ng ating utang sa mga manggagawa na hindi naghahanap ng recognition Di ba? Tayo mga pastor, parang gusto natin yung, di ba? Pero actually, yung gawain ng Panginoon, kaya yung umaandar, dahil sa mga taong nakatago, pero may sipag. Oh. At nawa mga minamahal, huwag tayong maghirap. Huwag tayong sabi, ang hirap ng pastor, sabi nga sa members natin sa Cubao, no? Kasi itong alam niyo, pastor niyo po, medyo may pagka-wild yan ideas niya.
Ito si ano kasi, si Ma'am Jenny, Ma'am Jenny. Nandiyan ka ba? Ayan. Ma'am Jenny po kasi, merong ano yun, anak na nakapag-asawa sa taga Santa Cruz, Laguna. Yan po ay at least 3 hours from Taytay. Balak niya pumunta roon. Ako nga po yung nagkasal nung anak niya eh. Tapos nanganak ng twins. Sabi ko, ano kaya, no? Pura tayo Santa Cruz, mangaral tayo ng gospel doon. 3 hours from Taytay, Santa Cruz, Laguna. Pero inisip ko mga minamahal, ang layo eh. Ako magdadrive, 3 hours, parang hirap. Pero yung mga minamahal, dumadali pag alam mo na pupunta ka roon para magbahagi ng Ebanghelyo. Diba? Kasi malibang pumunta ka talaga, hindi ka makapag-share ng gospel eh. Naman yung napakasimpleng prinsipyo mga minamahal diyan. Kailangan may pumunta para may maligtas. Kaya nga po ang gospel na nakarating sa Pilipinas dahil may mga missionaries na pumunta rito. Napakalayo kung saan galing. At kung isipin mo minamahal ang pagpunta ay sakripisyo, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Isipin po na, Pastor, ang layo naman ng Taytay eh. Ang layo naman ng Camari, layo na San Mateo. Lalo malayo Santa Cruz. Maminamal, hindi malayo yan. Isipin ninyo, kung gaano kalayo, ang nilakbay ni Jesus, para lang ikaw ay maligtas. Kung si Yesu Kristo ang Diyos at siya ang ay namatay para sa akin, walang sakripisyo ang labis para hindi ko gawin para sa Kanya. At di pong tama minamahal, hindi lang isang lugar, kundi lahat ng lugar. Ayan po ang ating mission field. Sa abot ng ating mga kaya. Sa verse 16, ipangaral Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Meron tayong obligasyon po na magbagi ng Ebanghelyo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa, kung maaari, sa ibang mga bansa. Kaya ang iglesia pong ito, sa bayan ng Panginoon, kahit na ating budget ay medyo limited, tayo po tumutulong kahit kaunting pera sa mga foreign missions. Matthew 29:20, magsiyaan kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi ng Panginoon. At bautismoan sila, turuan sila. Luke 24:47, ipangalan kanyang pangalan, ang pag-isip, pagkapatawad ng makasalanan sa lahat ng mga bansa. Ngayon po, alam niyo po, napakapalad natin ngayong ating henerasyon. Dahil, I can only imagine, siguro kung pinanganak ka nung panahon ni Magellan, pupunta ka mula Pilipinas, kung makapunta ka man, pupunta Amerika, abot ko ng mga 3 buwan siguro. Pero ngayon mga minamahal, pwede kang mag-almusal sa Cubao at pwede kang maghapunan sa New York. Oh! 16 hours and 15 minutes lang po. From Manila to New York is only 16 hours and 15 minutes. Oh, pwede kang mag-almusal sa Manila, pwede kang maghapunan sa Los Angeles. 12 hours and 40 minutes lang po. Hindi lang yan, di ba? Ang dami nating way eh. Chat, social media, ang dami para ang mga minamahal. Kaya mapalad tayo na marami tayong maaaring gamitin para tayo humayo. Hindi naman physical, kundi maaling electronic, marinig natin ang mga lugar para sa ating Panginoon. Kaya, let's ask ourselves, ngayong gabi, meron ba akong ginagawa para humayo? Ako'y sa bahay lang. Napunta ko na ba yung mga kapitbahay ko? Nakausap ko na ba yung aking mga kaibigan, mga kaopisina? Alam niyo po, it's not about information It's about action. Knowledge is useless unless you share it to others. Nandiyo mga minamahal. Dapat tayong kumilos. Make new friends, Kaibigan mo yung mga kaopisina mo, mga classmate mo, kapitbahay mo. Punta ka sa mga Bible studies. Kailangan tayong kumilos, kailangan tayong humayo. At tapos humayo, dapat tayong mangaral. Mangaral tayo sa verse 16. Ipangaral ang Ebanghelyo. Kailangan po ang pagbabahagi ng Ebanghelyo at di po hindi po optional.
hindi maaring wala ebanghelyo sapagkat hiwalay sa ebanghelyo, walang kaligtasan. Ano po yan? Maaring gusto niyo maligtas ang kaibigan mo, classmate mo, o asawa mo, o anak mo, pero maliban po meron silang ebanghelyo, hindi sila maaring maligtas. Ano po yan? They cannot be saved by your good example. They cannot be saved by you being good to them. They can only be saved by hearing the gospel. Kailangan marinig po ang ebanghelyo. Sapagkat, Romans chapter 10, ang lahat nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga ligtas. Paano nga sila magsitawag no, sa nila sa palatayanan? At paano sila magsampalataya sa kanya hindi nila pakinggan? At paano sila makakinig na walang tagapangaral? Kailangan po natin ng tagapangaral magabahagi ng ebanghelyo. At pag na po tayo sa pinuntahan natin, dapat natin ipangaral, hindi anumang bagay, kundi ang ebanghelyo lamang. What ipangaral po yung ating sariling husay, ang kuro-kuro, opinyon, yung ating mga gawa-gawang doktrina. Ipangaral po natin wala iba, kundi ang ebanghelyo. Sabi sa verse 16, ipangaral ang ebanghelyo. Huwag niyo po ipangaral ang Baptist doctrines sa mga unsaved. Ipangaral niyo the gospel of Jesus Christ. Ano yun, kumisa kasi you might find it offensive, no? Pero, minsan yung mga tao, nakalungkot, imbitahin mo sa church, no? Pastor, ano bang dapat suot namin sa simbahan nyo? Mahalaga ba yun? Bakit kailangan yung ating kasuotan maging hadlang sa kailangan pagpunta sa church? Diba? Just come as you are. Basta wag ka lang iskandaloso. So. Kahit naka-shorts ka, kahit nakapantalon ka, okay yan. Mahalaga, makilala mo si Jesus. Pastor, long hair ako, okay lang yan. Pastor, umiinom ako ng alak okay lang yan. You know, Jesus is in the business of changing lives. Hindi po tayo nag-invite ng mga taong matino dahil ang gusto ng Panginoon, yung hindi matino, mabago niya. Diba? And the only thing that really changes people is the gospel of Christ. Ang katotohanan po, ayon sa turo ni Pablo, unang Korinto, na si Jesus po, 15:3 and 4, na si Jesus po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ayan po ebanghelyo. Huwag natin po i-preach po yung ating mga Baptist distinctives sa mga unsaved, yung i-preach po yung mga sa inyong mga doktrina at paniniwala. They can never be saved. Kahit po sila yung indoktrinahan ng Baptist distinctives, ang alam po nila, yung ebanghelyo ni Jesus. Malaman nila si Jesus po yung namatay, inilibing mo nila buhay, para sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang kailangan nila. Huwag tayo po do not major in minors. Preach the most important thing, the gospel of Jesus Christ. Ilan po nagiligtas po para sa atin. At mangaral tayo sa lahat ng pagkakataon. At huwag sayangin po ang pagkakataon. Alam ko, ako po ay pastor na active in the ministry for, ito na ba ako ngayon? More than 27 years na ako sa ministry. At may po natin, di ba? May time na parang tiyatamad na tayo Yung naranasan yan? Parang nauuta ka na. Pare-pareho. Pagkatapos, minsan gawa ka ng gawa, parang wala namang bunga. O kaya, lahat na sacrifice ka, hindi ka na-appreciate. Di ba? Pero, okay lang po yung mga minamahal. We're just humans, no? Pero, sabi nga ni Pablo kay Timothy, ipangaral mo ang salita, Timothy 4:2, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kahit tinatamad ka, preach the gospel! Pag ginawa mo yun, okay naman pala
sumawata ka, sumaway ka. Wala po dapat tayong panahon na sayangin. Kaya nga mga fellow pastors ko, huwag niyo pong isacrifice yung health niyo. Kasi malibang buhay kayo, hindi ka makapag-preach. You cannot take care of others unless you first take care of yourself. Di ba? Oh. At napakarami po mga Pilipino halimbawa, no? Without machine, unsafe people sa ibang bansa. Alam niyo po ba ilang namamatay na Pilipino every year? 644,000. Dami, no? Every month, 53,700. Every week, 12,400. And you know how many Filipinos die every day? 1,760. Ilan po kaya dyan ang pumunta sa langit? Ilan kaya dyan ang pumunta sa impyerno? Ako po estimate na marahil wala pang 10% sa buong Pilipinas ang totoong Kristiyano eh. Kaya sabihin po niyan, mga 1,500 every day na pupunta sa impyerno. What are we doing, mga minamahal? Tayo ba'y humahayo? Tayo nangangaral? Wala po dapat tayong sinanging pagkakataon? Magmadali tayo kung tayo tumigil sa pangaral. Sabi nga ni Carl Henry, the gospel is only good news if it gets there in time. Ani mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ang ebanghelyo ay mabuting balita lamang kapag dumating ng maaga. Pag po yung inyong unsaved na kaibigan namatay na, ito nga si Sir Rolly, kinakwento sa akin. Sir Rolly, saan ka si Sir Rolly? Meron po siya kaibigan na may cancer. At buti na lang, bago namatay, puntahan niya. Tapos yung kinagabihan ata, namatay na. Buti na lang, no? Pero, mga minamahal, ilan yung mga opportunities natin sinasayang para mag-share ng gospel? Samantalang, anong gagawa ko minsan? Wala mga bagay na karuturan. Di po ba? We must learn how to focus Kung ano yung mahalaga, ayun pong ating unahin. At ano unahin po mga minamahal bilang mga pastor, bilang mga evangelist, bilang mga Kristiyano, at unahin po ay ang kaluluwa ng mga niligtas. Kahit na sila makinig, kahit parang walang bunga, tayo po'y huwag mapagod, tayo po'y humayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Inyo ba nabigyan ng ebanghelyo, ng Bible truths, no? Karatuhan ng Biblia, ang inyong asawa? Kung siya po'y unsaved, kailangan niya masave. Ang inyong mga anak, kaya ba sure na sila po'y mga ligtas? Ang inyong mga kapatid, ang inyong mga pinsan, ang inyong mga kapitbahay. Fellow pastors, no? Sure po ba kayo na lahat ng members niyo talagang ligtas? Alam niyo po, ang tunay na katibayan ng buhay ay bunga. Pag ating mga membro ay walang bunga, kasama po ko dyan, bunga ng mabuting pag-uugali, bunga ng mabuting gawa, at bunga ng kaluwang dala sa Panginoon, wala silang kabunga-bunga sa mga bagay nito, believe me, 90% they are unsaved. Sabi nga po ni Martin Lloyd Jones, sabi niya, one of the biggest false belief ng mga pastors, akala nila, lahat ng mga miyembro sa kailang iglesia ay mga ligtas. That's not true. Pag ang miyembro po natin sa iglesia ay walang bunga, walang pagbabago na ikita sa kanyang buhay, malabang siya po ay di pa rin ligtas. We can go through the motions
pasimba-simba ka, salik-salik sa mga fellowship, pero kung ugali mo ganun pa rin, wala kang ginagawa para gumawa ng kabutihan sa kapwa mo, wala kang involvement sa ministry, at kahit isang kaluluwa, hindi mo lang madalas sa church o na-share ng gospel, malamang mga minamahal, hindi ka saved. You shall know them by their fruits. Kaya kami sa nga mga minamahal, ang ating mission field, tragically, is our own local church. Kaya, kung kailangan kayong mag-invitation every Sunday, I advise you to do that, no? Di ba, alin po ang inyong congregation ma-over-evangelize kaysa ma-under-evangelize. At least po, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi po mga dugo na isingilin sa ating mga kamay. Sabi po ni Charles Spurgeon in closing, every Christian is either a missionary or an impostor. Ang bawat Kristiyano ay isang misyonaryo o isang taong nagpapanggap. Kung totoo po tayo mga Kristiyano, paggamit tayo mga minamahal sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ngayon kung hindi nyo alam mag-share ng gospel, at least po, at least number 1, huwag tayo maka-offense sa mga unsaved. Pangalawa po, mag-invite tayo ng kaluluwa sa church. Ayan lang ganun kasi mga minamahal, no? Yung ating buhay ayusin para hindi tayo makatisod sa mga unsaved. Ang Jesus sabi na, ayan ba yung Bible? Ba't tumatay ng loto? Di ba? Para sa unsaved, kung buhay mo, ganun ka. Kaya sister, brother, kung di ka marunong mag-share ng gospel, at least, huwag ka sana makatisod sa mga unsaved. Pakalawa mo na, kung di ka marunong mag-share ng gospel, at least, invite them to church. Para sila po ay makapag ng ebanghelyo. At tayo mga pastors, ako kukulang ko rin mga minamahal yan eh. I know, no? Marami kong opportunities na nasayang. Pero sana po, ngayong gabi, magpasya tayo. Remember, yung sabi ni Carl Henry, the gospel is only good news if it gets there in time. Wala po tayong oras na pwedeng sayangin. Every day, more than 1,700 Filipinos die. Tipin niyo po yan. At ilang kaya roon ang nakabili ng ebanghelyo. Tayo po binigyan ng Panginoon na tungkulin na bigyan ng ebanghelyo, maging dapat po tayo sa ating tungkulin, tayo humayo at tayo po ay mangaral. Tayo ba ito may lahat? Habang tayo po nakayuko, ibig ko lang pong muling bigyan ng pagkakataon ang sino man, maging online o face-to-face, na magkaroon ng katiyakan ng langit, magkaroon po ng Jesus sa kanyang puso, at makaranas ng muling kapanganakan. Hindi po gano'ng mahalaga na kayo po ay member ng isang Baptist church tungkol sa kaligtasan. Hindi mahalaga po kung mga magulang niyo, mga Kristiyano. Hindi gano'ng mahalaga po kung maraming alam sa Bible. Ang mahalaga po, una-una, ikaw ba'y tiyak na pupunta sa langit pa ikaw ay namatay? Kung lang katiyakan, kailangan mo si Jesus. Ikaw ba meron ng Jesus sa puso mo? Ikaw ba meron ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus? Kung wala pa, ang kailangan mo ay si Jesus. Ikaw ba nakaranasan ng muling kapanganakan? Nadama mo ba na ikaw ay pinabago ng Diyos? Naranasan mo ba na ikaw ay nagkaroon ng pagtalikod sa kasalanan at ngayon lumalakad ka na sa katwiran? Kung hindi pa, kailangan mo si Jesus. Sabi pa sa 1:12, ang simantamang gumagawa kay Kristo at manampalataya sa Kanya, binyang karapat na maging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos ay spiritual. Yung lamang tumanggap kay Kristo at manampalataya sa Kanya. Sabi po sa Roma 10:9, kung masasabi mo na si Jesus Panginoon, may iniwala ka siya mali na buhay, mailigtas ka. Ikaw Korintos 5:17, ang sabi na Kristo ay binago na. Wala nang dati, lahat ay binago na. Sabi po sa 1:3, sabi ni Jesus, you must be born again. Kailangan kang muling ipanganak. John 16, ganyan lamang pag-ibig niyo sa libutan, mahal tayo ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugto ng anak si Jesus. Naku, ikay mananampalataya sa Kanya, hindi ka mapahamak.
magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran natin mga kasalanan, at magtiwala po kay Kristo lamang na kanyang kamatayan, paglibing, muling pagkabuhay, ayan, tangit sapat ng kabayaran ating mga kasalanan. Kailangan siya bilang inyong tagapagligtas at nagbayad ng inyong mga kasalanan. At inyo pong isuko ang inyong buhay sa Kanya. Kailangan siya bilang Panginoon at Hari ng inyong buhay. Talikuran ang kasalanan at lumakad na may pagsunod, lubos na pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya ngayon pong gabi, bigyan kayo ng pagkakataon, online man o face-to-face, na manalangin sa Panginoon. Magsisi, magtiwala, at magsuko ng inyong buhay sa Kanya. Kung kayo po ay wala pang katiyakan ng langit, kung kayo po ay wala pang Jesus sa inyong puso, kayo po ay wala pang karanasan ng muling kapanganakan, ipahayag niyo po ang inyong pagsisisi, pagtitiwala at pagsuko sa magitan po ng isang tapat at sinserong panalangin. Inyo po kong sundan sa panalangin na ito, ang kininyo bilang inyong sariling panalangin, bilang pagkapahayag ng inyong pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko sa ating Panginoon Yesus. Panginoon Yesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na pong iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. Ang nagitiwala ko, Panginoon Yesus, na inyong kamatayan, pagkilibing, at muling pagkabuhay, ay ang tangit sapat na kabayaran ng aking mga kasalanan. Nagitiwala ko, Panginoon Jesus, sa inyo, at kinikilala kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad ng aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko, Panginoon Yesus, aking bumbuhay sa inyo. Pumasok kayo sa aking puso, at kayo na po maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon Jesus, bilang aking Panginoon at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa inyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Yesus, sa kaligtasang binigay sa akin. Ayon nga po sa ating binanggit ng mga verses sa Biblia, kayo po ay nagsisi, nagtiwala at nagsuko niyong buhay kay Jesus. Kayo po ay binago na, meron ng tunay na pagkakristyano at may katiyakan ng langit. At para po sa ating mga nagsasabing Kristiyano na, Pastor, Kristiyano na ako, ako'y ligtas na, maganda yan. Pero una kong tanong sa iyo, ikaw ba'y humahayo? Maaaring marami kang alam, punong-puno na ng kaalaman ang iyong isip at puso ng Biblia. Pero ikaw ba'y kumikilos para puntahan ang mga unsaved? When was the last time you talked to an unsaved to share the gospel? Maaaring ating ka ng church regularly, fellowship. Pero tayo doon sa mga minamahal na humayo, puntahan ang mga diligtas. Kapitbahay nyo, kaibigan ninyo, kaklase nyo, kaopisyanan ninyo, magbahay-bahay tayo. Kung gusto mo sumama sa kamarin, maganda yan. Taytay, maganda yan. Sa Mateo, maganda yan. Gusto mong mag-mission, lalo maganda yan. Ang point ng mga minamahal, dapat tayong humayo. We must move. We must act. We cannot stay where we are. Sapagkat hindi po lalapit po ang save sa atin, dapat tayo lumapit sa kanila. Ayun po dapat natin gawin. And when we
go to them, pag ating paghayo, ating pong i-share ang gospel. And this evening, I challenge you as we end our message, I challenge you, Pastor, kinikilala ko ang aking pagkukulang. Mula ngayon, iskapi ko ng pumunta sa mga unsaved. Mimigyan na ako ng tracts, punta ako mga kapitbahay ko, o at least, imbita ko na sa church para manambahan sa ating bahay-sambahan. No? You have to do something eh. Kailangan siyang pumunta. Mag-invite kayo o mag-share kayo ng verses, bigyan ng tracts. You cannot just stay there and do nothing. No? Kailangan po tayong humayo, puntahan sila. Tandaan niyo po, hindi po yung informasyon ang mahalaga, action. God will not reward us for so much knowledge. Tandaan niyo po yan. God will reward us because we applied what we know. Hindi tayo ganyan pananampanan dahil marami kayong alam. Hindi pala kayo dahil ginamit niyo yung kaalaman ninyo na ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Tandaan niyo po yan. No? So huwag niyo sukarin ang inyong spirituality, inyong paglago dahil marami kayong alam. Ang mahalaga po, humahayo ba tayo? At to our fellow pastors, I respect you. No? Pero ito po yung hamon para sa ating lahat. Examine ourselves. Tayo ba'y humahayo? Tayo ba ay gumagamit ng lahat na pagkakataon para pumunta sa mga unsaved? Minsan tayo tinatamad. Minsan dun tayo sa bahay-sambahan, doing nothing. Kontento na tayo sa ating ministry. No. We have to go. Dahil ang unsaved, hindi pupunta sa atin, dapat tayo pumunta sa kanila. So before we end, I'd like to challenge everyone. Maluwang pong harapan. Tayo sa harapan. Bulod tayo sa Panginoon. Sabihin sa Kanya, Lord, send me. Panginoon, ibig kong humayo. Gamitin niyo ako para pumunta sa isang unsaved. Kahit start with just one unsaved. Maaaring yan yung asawa mo, yan po yung anak mo, magulang mo, pinsan mo, auntie mo, kapitbahay mo. But you have to make a decision tonight. Pupunta ako, hahayo ako, i-share ko ang ebanghelyo. Maluwang pong harapan, sabihin niyo sa Panginoon yan, no? Make this message count. Huwag niyo pong sayangin, huwag lang masok sa kaliwa, labas sa kanan. Why don't you come here? Lumunta tayo sa Panginoon, sabihin sa Kanya, Lord, gamitin niyo ako para puntahan ang mga diligtas at sila gamitin at sila po ibigyan ng ebanghelyo. Would you do that this evening before we end? Meron ba? At tanggap ng hamon, maluwag pong harapan. No? Lumunta tayo sa harap ng Panginoon. Lord, gamitin niyo ako para puntahan ang mga diligtas at ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita. Nagawa ko na po ang aking tungkulin ngayong gabi para ibahagi po ang inyong salita at bigyan sila ng hamon. Kayo na pong bahala po sa mga nakikinig. Hindi ko po hawak ang resulta ng inyong mensahe. Ang pagkilos po ng Kristiyano ay trabaho ng Banal Espiritu. Pero ako po ay, Panginoon, ay nagtitiwala na ang inyong salita po ay naibagi ng maayos sa inyong biyaya at kayo na po ang kumilos upang ito po isagawa na nakikinig. Tulungan niyo po ang mga nagkasabing mga Kristiyano na sila magkaroon po ng konbiksyon na pumunta sa mga unsaved upang sila po'y maanyaya sa gawain o di man ay mabahaginan po ng inyong salita. Tulungan niyo rin po ang mga pastors and missionaries na irito na kami nga po ay matagpuan yung tapat sa inyong iniatang na gawain sa bawat isa. Nawawa po namin sayangin yung mga pagkakataon sa mga bagay na walang saysay, sa mga bagay na hindi ganong mahalaga. Sa po, Panginoon, tulungan niyo kami na pahalagaan po, higit sa lahat, ang mga kaluluwa na hindi ligtas. Tunay po, yung gawain po ay walang katapusan hanggang kayo po dumating, Panginoon Yesus. Nawa po kami matagpo ang tapat at naglilingkod hanggang sa inyong pagbabalik. From the lines, Panik Cristo Jesus, Amen. Maraming salamat po, purihin ng Panginoon. Tayo po dako po sa ating pag-ibigay ng ating ikaput mga handog.
Kung kayo po ay kinusap ng Panginoon na ibigay po inyo ikapot mga handog, meron tayong mga ushers para po tulungan kayo sa pagbibigay po ng ating kapot mga handog. Saya po sa mga gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagkapagal ay dapat kayo magsisaklolo sa may hina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po'y manalangin sa ating pagbibigayan. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa katatapos namang pag-aaral ng inyong salita, sa aming pagdako, Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming ikapo, at saka sa aming mga handog, Panginoon, aking dalangin, at tinataas ang aming mga sarili upang sa ganon, inyo po nawa kaming gamitin makapagbigay ng may kagalakan sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng may pagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilugo, tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling tiyas ni gintong nilukop, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Nang makapiling mo'y kagalakang lubos.
ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Purihin ang Diyos. Tayo po ay magpasalamat. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa bawat isa na nagkaloob. Dalangin nga po namin na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila pong kabuhayan sa araw-araw. At patuloy, Panginoon, ang bigyan ng kalakasan, kalusugan, kanila pong pisikal na pangatawan, at magawa po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw-araw. Ama, salamat po sa biyayang ito na naway magamit po patuloy sa iyo pong ministeryo upang ang iyong salita ay maipangaral sa mga lugar na kung saan ay hindi pa nakilala ang mga taong naroroon sa Panginoong Hesus. Dalayan po namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinanghahawakan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan. May awa ang Diyos, may awa
Tayo po ito mayong lahat. Atin pong awitin ang ating theme song para sa taong ito. Ikaw ang Kristo. Sa simula sa pagiging Diyos, sa salita'y nilikha mong mundo, ngunit nagkasala mga tao, nilisan mong trono't naging sugo. Sa Kalbaryo, ikaw ay pinako. Doon sa krus, hirap yung tinamo. Kahit ika'y hindi nagkasala, pinili mo para magpalaya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Rebeldeng puso'y kinawan mo. Walang ibang sasambahin. Ika'y buhay lahat, at ako ay sa iyo. Laban sa impyerno'y nagtagumpay, dahil bumangon ka sa liitan. Ang alilinig ay tagumpay, kalayaan mula sa kaaway. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Rebeldeng puso'y kinawan mo. Walang ibang sasambahin. Ika'y buhay lahat, at ako ay sa iyo. Balang araw sa kalangitan, masisilayan ka ng kulay. Ako'y magpapasalamat sa'yo. Nagkasala, ngunit niligtas mo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Rebeldeng puso'y kinawan mo. Walang ibang sasambahin. Ika'y buhay lahat, at ako ay sa iyo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Rebeldeng puso'y kinawan mo. Walang ibang sasambahin. Ika'y buhay lahat, at ako ay sa iyo. Ika'y buhay lahat, at ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. Manatili po tayong nakatayo at ating pong tawagin si Pastor John Albao para sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat na nasa langit at nasa puso ng bawat isa na tumawag na sa iyo, nanalig sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat muli sa tagumpay
sa pagkapala na aming nakamit mula sa iyong pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Salamat at pinaalala po sa amin ang kahalagahan ng mabuting balita ng kaligtasan na aming tinatamasa ngayon. Salamat sa iyong kahabagan, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagmamahal. Ang pagmamahal din ang mag-uudyok po sa amin upang humayo, tulad ng pagmamahal na binigay mo po para sa amin. At ito lang ang paraan upang kayo magkaroon ng lakas ng loob, upang hindi kahiya ang mabuting balita ng kaligtasan upang ipangaral sa mga kaluluwa na tinalaga mo na kami upang sila'y maging bunga. Salamat at ang tinalaga mo at pinili ay tiyak na hahayo at magbubunga sapagkat tunay na may relasyon na sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat Panginoon dahil ikaw ay nagpakumbaba, nagpakababa upang ibigay ang kaligtasang ito. Natamo namin ito sa pagpapakumbaba at pagpapakababa din, na wala kang magagawa kundi tanggapin ng buong puso ang ginawa mo para sa amin. Ito rin ang pagpapakumbaba at pagpapakababa ng bawat naligtas na upang kami makahayo, may pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi mo nga sa iyong salita, manalangin po kami sa Panginoon na mag-aani, na magsugo ka ng mga ani sapagkat napakarami Panginoon ng aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya maraming salamat Panginoon kong Diyos, ang tunay na dahilan lamang kami naririto sapagkat may mission po kami, na marami pang kaluluwa na nais na makamtan nila ang kaligtasan ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat dahil sa pagkakataong ito'y muling nalinawan po kami, muling nabigyan kami ng kasiglahan at muling mabigyan po namin ng pagpapahalaga ang dahilan kaya kami banal na Espiritu upang maging patotoo, upang kami, Panginoon, ay tunay nga din namang maging tulad ng aming Panginoong Kristo, na hindi lamang nabago ang buhay, kundi handa pong gamitin ang binagong buhay upang sa mga kaluluwa na babaguhin mo, patuloy hanggang sa iyong pagbabalik, masumpong kami tapat, mabuti mong alagad. Muli sa iyong kalulatian, pagpalayan po kami. Pag po namin kahiya mabuting balita, kami may obligasyon. Ngunit lalong higit, kung ito'y gagawin po namin may kasiyahan, ay may gantimpala. Maraming salamat. Ikaw ang maluwalhati at pagpalayan po kami. At sa mga nalalabi pang mga pagkakataon ng mga pagtitipon ng Diyos, ay aming kinikilala ang iyong patuloy na presensya, ang kapangyarihan at ang iyong pagkapala at ang iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Kristo, na Panginoon tagapagligtas. Amen.